At para po pag-usapan ang proklamasyon at iba pang issue, kasama po natin ngayong umaga ang tagapagsalita na ba talaga ni incoming President Rodrigo Duterte, of course, Attorney Sal Panelo, at ang tagapagsalita naman po ni incoming Vice President Leni Robredo, of course, si Ma'am Georgina Hernandez. Good morning and thank you for joining us this morning. Good morning. Ayan. Good morning. Okay, dumating na si VP, si incoming VP. Talagang hindi po ba dadating si incoming President? Hindi. Talaga? Hindi, Oo. hindi siya darating. Hindi. Sinabi niya na hindi siya darating. Oo, pero hindi na po ba talaga magbabago ang isip dahil ang sinasabi ay yung man lang out of gratitude sa mga bumoto sa kanya na 16 million na mga Pilipino? Hindi naman siguro nakikita yung gratitude sa pag-attend ng proklamasyon. He has not been attending his own proclamation in Davao. And the Davaoenos did not consider that as... No, hindi, iba naman ang mga Davaoenyo, Attorney Sal, sa buong sambayan ng Pilipino. Not necessarily. Davaoenos are Filipinos, so we are all Filipinos. Oo, pero iba rin siyempre yung Hindi naman, mararamdaman. alam mo, Pero sinubukan mo bang Unang-una, wala naman legal effect. Sinubukan mo bang kumbinsihin din? Or sabihan? Alam mo, si Mayor Duterte yung isang tipong tao, hindi kinukumbinsi. Okay. He's his own person. He has his own mind. He decides on the basis of what is yung makakaganda sa bayan. Feeling niya, mas marami siyang gagawin sa Davao dahil binubuo niya nga yung kabinete. So rather than pumunta sa proclamation, wala namang gagawin, kundi itataas ang kamay, mag-work na lang siya. Pero po, si Ma'am Leni, si incoming Vice President Leni Robredo, nakita po natin mga kapatid ay dumating na paano po ba magiging itinerary ng schedule ni, pwede ko na siguro tawaging VP talaga, no? Kasi mamaya na ipoproklama. Tama ho yan, nakabalik na po si Congresswoman Leni mula sa Naga. Kararating lang ho niya ngayon via bus. Mayroon din ho kaming misa kasama ng mga supporters at ng mga volunteers ngayong alas 10 ng umaga sa St. Peter's Church. At pagkatapos po nun ay didiretso na po siya sa Kongreso. Bilang isang outgoing congresswoman ay may mga kasamahan din po siya doon na kakausapin. Tapos tutulak na po siya doon sa 2 o'clock na proclamation. Paano po nag-a-adjust ngayon ang pamilya Robredo from simple housewife, congresswoman, biglang VP bigla? May mga bagay naman na sinusubukan pa rin na maging pareho. Sa totoo lang, pagkatapos ng eleksyon, bumalik na muli sa eskwela yung dalawa niyang anak, si Jillian at si Trisha. At si Congresswoman Leni, bagamat siya ay maraming ibang mga responsibilidad sa public service, ay talagang sinisiguro niya na may oras siya kasama ng mga anak niya. Ito nga ho, nung naganap na weekend, nagkaroon sila ng pagkakataon na magsama-sama ng mga anak nila. Pero pagdating ng trabaho, talagang nakatutok naman po siya at masipag na masipag. Bahagi rin po ng magiging adjustment ba? Dahil alam naman po natin na tuwing uuwi ng Naga, si Congresswoman Leni ay nagbo-boost. Paano po yan? Kailangan din bang i-adjust po yun? Sa ngayon ho, ba yan, hanggat makakaya at hanggat papayagan ho, ay ninanais niya na walang mabago sa paraan ng kanyang pag-uwi papunta sa Naga. Kung pwede pa rin sana, ay makapag-boost. Pero kung ito po ay pwedeng pag-usapan pagkatapos. Nabanggit po ni incoming President Rodrigo Duterte na wala siyang naiisip na posisyon na ibigay sa gabinete kay Congresswoman Leni Robredo, incoming Vice President Leni Robredo. Pero nakausap po namin siya last Friday, ay she's hoping na kung sakali man ikukonsidera siya ay on the anti-poverty na posisyon or na... Kay Congresswoman Leni naman ho, ayaw ho niyang pangunahan si President Duterte. Klaro naman niya yun. Hinihintay rin po niya yung pagkakataon na magkausap sila. Pero ang malinaw po kay Congresswoman Leni ay gusto niyang maipagpatuloy yung kanyang mga sinimulang pagsisilbi sa mga mahihirap, lalong-lalo na bilang isang alternative lawyer or abogado ng mga inaabuso. Ay gusto niyang matuloy yung ganitong pamamaraan, yung pagtulong sa mga marginalized sectors. Dahil kahit nung siya pa ay kongresista, talaga pong nakatutok siya doon sa mga tao na nangangailangan ng tulong. So, para lamang po, klaruhin lamang po natin na pag hindi po nabigyan ng posisyon sa gabinete si VP Leni, ano po ang magiging role? Paano po siya tatakbo ang opisina ng isang VP?
So, hintayin po natin kung ano po talaga yung magiging desisyon tungkol sa bagay na yan. Pero sa tingin naman po namin ay maraming pagkakataon at maraming paraan para matuloy po ni Congresswoman Leni yung kanyang mga advokasya sa pagtulong sa mga mahihirap. Attorney Sal, sa tingin mo magkakaroon ng posisyon? Although ngayon, kinlaro yan ni incoming President Rodrigo Duterte, wala sa listahan niya si Ma'am Leni, pero ano sa tingin nyo? Nakikita nyo? Baka naman sa ngayon lang na sinasabi niya na wala siyang... Kasi busy pa nga siya eh. Binubuo niya pa yung komposisyon ng kabinete. But kung ako tatanungin ko, she's a fresh welcome to the cabinet of President-elect Duterte. I dub her as the Cinderella of Philippine politics. Tapos we have here the Maverick Prince of Philippine politics joining together. Maganda ang kanilang rhythm. Oh, sa tingin nyo magiging maganda talaga you know why? ang rapport? You know Kahit why? na magkaiba ang partido nila. Yes, you know why? Kasi siya lang ang nakita kong nanalo sa eleksyon na nagsalita na 100% susuporta niya ang administrasyon despite the fact na nandun siya sa kabilang partido. Wala pa ako nakita sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Sa akin, isang magandang signal yon na itong si VP Leni, who is her own person, hindi madidiktahan, hindi rin siya maiimpluwensyahan, at tinitingnan niya yung takbo ng presidency ni President-elect Duterte at nakikita niya kung maganda ito, tuloy-tuloy na siya. In fact, mukhang nakita niya na kasi sinasabi niya na I'll support him 100%. So pwedeng, sabi mo nga magiging maganda ang kanilang, nakikita mo magiging maganda ang kanilang working relationship. So pwedeng i-reconsider ang pagbibigay ng posisyon kay VP Leni. President-elect Duterte yun. But her coming in augurs well for the administration. Okay, speaking of the cabinet members, may mga dagdag na po bang pangalan doon sa mga blanco pa na posisyon sa iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan? Ang alam ko, yung sa Department of Education, si Leonor Briones. Yes. And then si Benjamin Jokno sa budget. May DOH na rin po ba? Hindi natin naririnig. Wala pa akong naririnig tungkol sa DOH. Kayo po ba? Ano po ba ang nangyari? Ano ba? Klaruhin na nga rin po natin. Nandito na rin lang kayo. Press secretary na ba o acting press secretary? It's supposed to be, yung designation is presidential spokesman and press secretary. Oo. But alam po ninyo, yung appointing power has the absolute right to appoint, which includes the right to change his mind. Nasa sa presidente ho yun. Kung sa tingin niya saan ka dapat ilagay, doon ka. So kahit na po may lumabas na acting, okay lamang po? Wala naman pong problema. Lahat naman po acting eh. Okay. Marami pong salamat sa inyong oras. Thank you, Attorney Thank Sal. you for having us. Thank you, Ms. Maraming Hernandez. salamat. Thank you for joining us. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.